Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ako po, itong aking nabasa mga kabibig na may isang post na kung saan ay kinasuhan sa ombudsman itong si Representative Estela Quimbo. Naku po, bakit nga ba kinasuhan si Estela Quimbo? Ano ang maging hatol ng ombudsman kay Estela Quimbo? Naku, at ito pa kabibig ha, ayon sa asawa ni Estela Quimbo na tatakbong representative. Di ba si Estela Quimbo tatakbong mayor daw? So hindi tatapusin ni Estela Quimbo ang kanyang term as congressman kasi tatakbo siyang mayor. Yung asawa niya ay tatakbong congressman din. So para daw for political, ang tawag ito, survival daw. Ito pala ang chika kabibig. Gustong burahin ng kalaban sa politika ang mga Quimbo. Naku po! Para yatang bumabalik na ang tinatawag na karma sa mga Quimbo. Ay, hindi naman ganun kabibig. Baka ganun talaga ang laro ng politika ngayon. Oy! Sabi ng ibang nagasan, ito na ang hinihintay ng maraming tao na kung saan ay matingnan ang lifestyle ni Estela Quimbo. Kaya nga may nagkaso sa kanya sa ombudsman. Haharapin kaya ito na Estela Quimbo? Ito kabibiga, isi-share ko sa inyo. May nakita akong post ni Tio Moreno. Tio Moreno. I-follow nyo po si Tio Moreno sa kanyang Facebook fan page. Marami kang makikita at malalaman na mga importante na parang hindi ka maging mangmang. Ito kabibig, Ito ang post ni Tio Moreno. Ito, I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. Ito na ang hinihintay ng maraming tao na sana mabusisi, makita kung ano klaseng buhay meron sila. Dapat sana kung politiko ka dapat mamumuhay ka ng simple. Pero nakikita ng mga tao na ang yayaman pala. The first complaint was against Estela Quimbo, and I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and Pian. Ito pala Office of the Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Office. Last October 1 pala ito inihain at na-reserve. First endorsement September 25, 2024. Respectfully referred to Ms. Caroline De Leon, OIC, Central Records Division, Office of the Ombudsman, with the email of blank relative to her complaint against Representative Estela Quimbo, a member of the House of Representatives, for the alleged extravagant lifestyle, details of which are stated herein, for evaluation and appropriate action. Nako, paano na yan mga kabibig? Ang ordinaryong citizen na ang naghain ng anong tawag ito? Kaso. A member of a House of Representative for the alleged extravagant lifestyle. Ang yaman kasi ni Quimbo, may sariling sasakyan at ang hindi lang simple na sasakyan, yung pang-artista at ang marami mga borlonoy, ang yayaman. Ito pa, ito ang sinasabi ng mga nation. What if lahat tayo mag-file ng complaint against those magpabongga sa buhay ng mga mambabatas? Pwede ba yon? May susunod pa. Nandito lang kami para sumuporta sa iyong advokasya. Ito pa, binenta ang dignidad at prinsipyo para sa kayamanang nauubos ang nasira din naman. Gaba na lang. Agoy, Madam Chair. Lifestyle check na yan. Go, go, go para masampulan tong mga nangungulimbat sa kaba ng bayan. Love it. Yan ang mga komento ng mga ilang netizen. Ang tunay na leader ay hindi natitinag. Go Stella. Stella strong. #laban lang. So meron din mga lumalaban kay Estela Quimbo. Zaldico ang isusunod conflict of interest, delikadesa. Yan
Sana magising na mga taga-Marikina na iniupo nila ang kongresista. Umuunlad siya, pero ang Marikina lubog di lang sa baha, kundi sa utang. Oh. Yan ang mga komento ng mga iilang netizen, mga kabibig. Grabe, as in, na-shock ako na meron na palang ordinaryong citizen ang nag-file sa ombudsman para patingnan ang lifestyle ni Stella Kimbo. Hindi lang si Stella Kimbo, baka meron pang susunod na mga ordinary citizens na patingnan itong mga kongresistang ito. Nako po! Ay, nako, kalerki naman yung kung mangyayari, no? Ang daming mga ang daming mga tawag dito, mga kongresista, mga matatakot na mahanap kung ano ang mga kayamanan nilang itinatago. Nako po! Yun nga ang tinatawag natin, maging simple ka lang. Simple but terrible. Nag-file na former Marikina Representative Miro has filed his COC instead of his wife. Incumbent Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, she's set to file her COC to run as mayor ngayong araw na to. So si Kimbo, tatakbo na siyang mayor. Yung asawa niya maging representative. So, parang nagbali-bali na, paikot-ikot lang sila, no? Ano kaya ang naging rason nila? Rason nila is para ma-maintain ang kailang political, powerful. Ay! Ito po, diba? Meron ako nakitang video dito kung bakit parang hindi natin at Senado. Yan ang sinabi ni Sasurgando Sason. Diba? O, ito pa. Ito pa, kabibig, ha? Para naman magkaalaman. Oy, ito pa. Para may point ba yung gustong magkaso? Magsampa ng ombudsman, Ito, ha? Kinig tayo kay Sasurgando Sason. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. About yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At dapat ay pag-usapan din ang ibang pondo ng taong bayan na walang liquidation with resibo. Uulitin po natin. Kailangan pong pag-usapan ang pera ng taong bayan na napupunta sa kahadiyero o bulsa ng bawat isang senador o kongresista dahil hindi po natin alam kung paano nila ito kinagastos dahil wala po silang individual COA audit, wala po silang liquidation with resibo. Ang meron po sila ay liquidation by certification. Ang ibig sabihin po yan ay ibibigay ang pera kay congressman or kay senator at ang gagawin lamang nila ay certification na ito ay ginastos sa kanilang MOOE. Para sa kaalaman niyo pong lahat kung gaano po kalaki ang pera na ito na walang liquidation with resibo, sa 2023 budget lamang po ng Senado, meron po sila about 3 billion. 3 billion MOOE. Okay, yan po ay liquidation by certification at hindi liquidation by resibo. Ang Kongreso naman po, ang mababang kapulungan, for 2023 ay merong 13 billion MOOE for 2023. Again, yung 13 billion na yan, mga taxpayers, mga OFWs, ang 13 billion po na yan ay walang liquidation with resibo. Yan po ay liquidation by certification. So, ibig sabihin po, mga kababayan, sa 2023 lang, 18 billion, 18 billion ang walang liquidation with resibo. Nako, ginagago pala na tayo nito, mga kabibig. As in, super shock ako sa information ni Sasurgando Sason at yung previous video, ha. Liquidation by certification by liquidation. Liquidation by certification lang pala. So, kung makabosis sila kay VP Sara, parang ang lilinis nyo. Si VP Sara nga, malinis sa COA, kayo kaya? Malinis kaya kayo sa COA? Yung pera-pera nyo?
'Diba? Every year may ano kayo, may budget kayo at meron ba kayong programa? Pwede pala i-liquid certify na gumawa ng building tapos pirma ka lang, okay na. Certified na nagbigay ng donasyon sa paaralan ganito, ganyan, pirma ka lang. Certified na nagpalugaw ka. Certified na nagbigay ka ng school supplies. Certified na namigay ka ng ayuda, pirma ka lang. After that, tapos na. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman